Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. 10 milyon ang hinihinging kapalit ni Annalyn. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Inimbitahan si Giselle sa presinto. Buong akala ni Giselle ay may kasalanan na din siya sa kabila ng kaguluhan sa Apex. Galit na galit si Giselle at siguraduhin daw ng mga pulis na importante ang pagpapapunta kay Giselle sa presinto dahil namomroblema pa sila sa ngayon sa pamangkin niyang si Annalyn dahil nawawala pa din daw si Annalyn hanggang ngayon. Kumalma lang si Giselle nang malaman niya na nasa presinto ang tauhan sa mental facility na tumutulong kay Doc Carlos na makalabas-pasok ng mental facility. Binunyag ng nurse lahat ng ginagawa ni Doc Carlos, pati na rin ang pagpapanggap ni Doc Carlos na baliw para magawa ng maayos lahat ng plano niya sa pamilya Tanyag, lalong-lalo na daw kay RJ. Nalaman din ni Giselle ang plano ni Carlos na patayin si RJ at kunin si Lynette. Kaya naman lumakas ang kutob ni Giselle na si Doc Carlos din ang may hawak sa pamangkin niyang si Annalyn. Makipagtulungan sa kanila ang nurse na mahuli kapalit ng hindi pagpapakulong nila Giselle sa kanya. Tetestigo daw ang nurse para mahuli at maparusahan si Doc Carlos sa mga ginawa nitong kasalanan. Sa opisina ni RJ, hindi mapigilan ni RJ na mag-alala para sa kaligtasan ng anak niyang si Annalyn. Nagbabakasakali at nag-aantay si RJ ng tawag kung sino man ang may hawak sa anak niyang si Annalyn. Habang nagiinom si RJ, may biglang tumawag sa cellphone ni RJ. At nang sagutin ito ni RJ ay narinig niya ang boses ng isang lalaki, si Gilbert na hawak niya ang anak ni RJ na si Annalyn. Si Gilbert ang tumawag kay RJ. Galit na galit si RJ. Pilit niyang pinapaamin kung sino ba ang kausap niya. Pero nagsabi si Gilbert na ibabalik niya lang si Annalyn kay RJ kapag nagbigay si RJ ng 10 milyon. Pero hindi naniwala si RJ. Nagsabi si RJ na paano daw niya masisigurado kung talagang totoong hawak niya si Annalyn dahil nagtatago daw ito sa ibang boses. Nag-send si Gilbert ng boses ni Annalyn at dito na nga parang naniwala nito si RJ. Nagsabi si Gilbert na magkita silang dalawa mamayang 10:00 ng gabi at walang ibang isasama si RJ kundi ang sarili niya. Kundi ay mamalintikan siya at si Annalyn ang mapapahamak. Nag-isip si RJ kung sasabihin niya ba kay Giselle ang plano niyang pakikipagkita sa may hawak daw kay Annalyn. Samantala, sa parking lot ng Apex, nakita ni Justin si Morgana na mukhang nagagalit at hinahampas-hampas ang kotse nito. Kaya tinawag ni Justin si Morgana na Moira. Dito nga nagulat si Morgana sa pagdating ni Justin dahil ngayon na nga lang ulit sumulpot si Justin at nakita pa siya nito na kung ano ang ginagawa niya. Tinanong ni Justin si Morgana kung ano ang ginagawa niya at bakit parang problemada daw si Morgana. Sa Apex, nag-aalala ang lahat sa kondisyon ni Doc Katie dahil mukhang malala daw ang naging lagay nito nung nagkasunog sa chapel. Kaya hanggang ngayon ay nasa emergency room pa din si Doc Katie. Inaantay nila kung ano ang magiging update sa kalagayan ni Doc Katie. Lumabas ng kwarto itong si Doc Antonio. Agad-agad namang nilapitan ni Zoe si Doc Antonio para itanong kung ano na ang update kay Doc Katie at kung nasa ICU na ba si Doc Katie. Nalungkot bigla ang mukha ni Doc Antonio sa tanong nitong si Zoe. Nagimbal sila nang malaman nila na wala na si Doc Katie at hindi na niya kinaya ang nangyari sa kanya sa sunog.
Hindi nila alam kung paano nila tatanggapin ang pagkawala ni Doc Katie dahil napakabiglaan lang daw ng nangyari at hindi nila akalain na hahantong sa ganon ang masayang kasalsana ni RJ at Lynette. Sa kabilang banda, inutusan ni Doc Carlos si Doc Romualdo na magpunta sa Apex para makibalita kung ano na ang nangyayari doon. Sumunod naman at nagpunta si Doc Romualdo sa Apex at nakita siya ni RJ. Nilapitan siya ni RJ para tanungin tungkol kay Doc Carlos. Sinabi ni Doc Romualdo na wala daw siyang alam at wala siyang kinalaman sa kung anuman ang ginagawa ni Doc Carlos. Pinaliwanag ni Doc Romualdo ang sarili niya na palagi lang daw siyang binibisita doon sa facility ni Doc Carlos sa mental facility. Ngunit hindi niya din daw nakakausap ng maayos si Doc Carlos dahil nga daw sa kondisyon nito. Maya-maya, biglang dumating si Giselle. Sumabat si Giselle sa usapan ni RJ at Doc Romualdo. Sinabi ni Giselle na isa din daw pala si Doc Romualdo sa niloloko ni Doc Carlos. Nagtataka si RJ sa sinasabi ni Giselle. Kaya sinabi na ni Giselle na matagal nang nagpapanggap si Doc Carlos na baliw dahil nahuli na ang tumutulong kay Doc Carlos para pagtakpan siya at makalabas-pasok sa mental facility. Kaya ngayon daw ay alam na ni Giselle kung sino ang may hawak sa pamangkin niyang si Annalyn. Walang iba kundi si Doc Carlos. Dahil alam na ni Giselle lahat ng plano ni Doc Carlos. Dahil binuking na siya ng kasabwat niya sa mental facility. Kaya naman nakalusot si Doc Romualdo at pinaniwalaan nila na wala talaga siyang kinalaman sa lahat ng ginagawa ng kaibigan niyang si Doc Carlos. Pagtapos ng usapan nila ay nagpaalam na si Doc Romualdo na may gagawin pa siya kaya iniwan na niya si RJ at Giselle. Pagkalayo ni Doc Romualdo sa loob ng Apex ay agad niyang tinawagan si Doc Carlos para i-update sa nangyayari sa Apex. Nagalit si Doc Romualdo kay Doc Carlos dahil ang akala lang daw ni Doc Romualdo ay pipigilan lang daw ni Doc Carlos ang kasal nila Lynette. Hindi sinabi na susunugin ang buong chapel. Kaya naman binalaan ni Doc Romualdo si Doc Carlos na wag nang ituloy lahat ng susunod pa niyang mga plano at tigilan na niya ang paghihiganti. Pero tinutulan siya ni Doc Carlos. Sinabi ni Doc Carlos na hindi siya titigil at gagamitin niya lang daw ang palitan ng pera para makaharap niya si RJ at para daw tuluyan ng mabura si RJ sa buhay ni Lynette. Sino kaya talaga ang may hawak kay Annalyn? Nagsabwatan kaya muli si Doc Carlos at Morgana? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!